Sa wakas, kasama na natin everyday ang isa sa pinakapaborito nating inline 4 super sport na expressway legal, ang Kawasaki Ninja ZX4 RR. Sino ba namang hindi mai-inlove sa ganitong klase ng motor, 'di ba? 400cc na, tapos super loaded pa sa specs at features, at higit sa lahat, para inline 4 to. Gusto mo malaman yung mga tech na nilagay dito? Tara, isa-isahin natin. Para sa kanyang engine specs, meron siyang 401cc na displacement, liquid cooled, 4-stroke, inline 4-cylinder, at max power na 76.43 at 14,000 RPM. Yes, mataas po yung RPM niya bago siya mag-redline, kaya naman matatawag natin tong screamer bike. Nice. O, diba? Ang sarap sa tenga. Meron din siyang ram air intake system na kung saan yung dynamic air pressure na pumapasok dito ay nako-convert sa mas pinalakas na power. Since marami siyang nai-intake na oxygen, mas lalakas yung kanyang engine power. So, from 76.43, nagiging 78.72 HP na siya. Grabe no, almost 80 horsepower sa isang 400cc. That's insane! Equipped na rin siya ng TFT display na napaka-premium tingnan. Meron din siyang Bluetooth connectivity na pwede nyo i-connect sa phone nyo via Kawasaki Radiology app. Sa pagkakaalam ko, meron ding features yung app na kung saan malalaman nyo kung saan huling pinark yung motor nyo. So, ingat-ingat kung saan magpapark. Yari kayo kay misis. Meron din siyang ABS o tinatawag nating anti-lock braking system, harap at likod. Yes, parehas meron harap at likod dahil high performance ang ganitong motor. Pagdating naman sa display, meron siyang integrated riding modes tulad ng Sport, Road, Rain, at Rider mode na kung saan pwede mo siyang i-customize. Depende na sa rider. Meron din siyang KTRC o Kawasaki Traction Control System na pwedeng i-adjust on 3 levels or pwede mo rin patayin. Grabe no, isipin nyo, ganun kagaling ang Kawasaki kasi lahat ng tech na yun naisalpak nila sa ganitong displacement. Kadalasan kasi ginagamit yon sa mga 600s o 1000s. Pero dito, wala ka nang hahanapin pa. Napaka-useful pagdating sa street o racetrack. Pero ngayong gabi, wala tayo sa racetrack. Nasa streets tayo kung saan maraming sasakyan, maraming public vehicles. Pero masasabi ko na napaka-versatile ng motor na to. Itong point of view ko pala, galing to sa smaller displacement So, hindi pa ako nakapag-try ng mga mas malalakas na motor, 1,000, 600s. Yung significant changes ng power, let's say from less than 20 horsepower, tapos bigla tayo nag-80. Ramdam talaga yung difference ng power, di ba? So, katulad dun, di ba? Yung sa sa CBR pa ako, medyo pagka ganun, medyo alanganing yun, overtaking power. Pero dito hindi, kumbaga yung spot na gusto ko na nandun ako sa certain time, dinadala niya ako agad. So hindi tayo maaalangan, di ba? Overall, masasabi ko na upgraded talaga. Nag-upgrade talaga tayo ng motor. Kasi may mga iba na, bakit ganoon? Bakit hindi ka pa nag 1,000, di ba? Galing tayo ng 17 horsepower tapos 80, almost 80. Isipin nyo ilang horsepower yung naidagdag. So kahit pa paano, medyo mahaba-habang adjustment pa. When it comes sa torque naman, yung torque kasi nung unang motor ko is 14.4, kung hindi ako nagkakamali. Ang torque nito is 39.6. Basta nasa 39 point something yung torque nito So ayun, meron ding pagkakaiba kasi dun sa naunang motor ko is 14 point something. So malaki pa rin yung difference, di ba?
Meron pa tong kasamang quick shifter, Kawasaki quick shifter. Ayan o, nakikita nyo dun sa road, meron siyang KQS, Kawasaki quick shifter. Pag meron ng label na naka white dyan, ibig sabihin naka on yun. So ang purpose nun, hindi mo na kailangang mag clutch kapag mag-gear up ka. Kahit sa pagbabawas ng gear nito, meron din auto blip naman yung tawag. So isipin mo yun, galing sa mga 1000cc bike, sinalpak nila dito. Kaya hindi biro yung presyo ng ganitong motor eh. Yung quick shifter nito, para mapagana siya, kailangan nasa 2,500 yata or 4,000, hindi ko lang sure ha, bago gumana yung quick shifter niya. Yung sinasabi kong quick shifter ganito, teka, ayan, nakikita nyo. Gagawin ko ha, clutchless ha. Diba? Pag down naman, close nyo lang yung throttle. Yan, down. Isa pa. Diba? Gear up ulit, no clutch. Diba? Gear down. Ang saya, diba? Hindi ka na mapapagod. Alam nyo, yung ganitong tech pang mga tamad na to eh. Pero salute ako sa Kawasaki, talagang maganda yung ginawa nila sa motor na to. Kaya nung nakita ko to, parang eto na, sabi ko, ito na yung matagal ko nang inaantay na kako. Ayoko naman tumalon sa 600s or 1000s, pero gusto ko may power pa rin, diba? So ito na yun, ginawa na ni Kawasaki para sa atin. Sa top speed, pasensya na kayo, hindi ako nagta-top speed video kasi alam nyo naman, ilang odo pa lang to, 281.2, so under braking period pa siya. Saan nakakatakot dito. Siguro kung mag-i-speed video tayo, doon lang sa alam nating safe. So ano pa ba? Brake. Sige, subukan natin yung brake nya within 60 ABS. Ang ganda, di ba? Maganda yung braking system nito. Kumbaga, hindi mo masyadong ramdam yung ABS, di katulad ng ibang motor na talagang mararamdaman mo yung pitik-pitik nya. Although meron to, kaso napaka-minimal nya. Itong Kawasaki, compared ko dun sa nauna kong motor, masasabi ko na parang mas refined to. Siyempre, presyo pa lang, unang-una yung price point pa lang, at saka yung mga sinalpak dito, talagang ramdam mo talaga yung difference nilang dalawa. Kaya kung nagbabala kayo mag-upgrade from a smaller displacement, tapos ito yung next bike nyo, for sure hindi kayo magsisisi. Kasi yun yung pakiramdam ko sa kanya. Parang ayoko kasi na pag nag-upgrade ako, yung tipong bandang uli, after ilang buwan, masasabi ko na, nag-upgrade ba ako? Parang wala namang pagbabago. Ito hindi. Sa body positioning, yun, medyo similar sila. Kasi medyo upright yung ano nito eh, yung position ng handlebar. Pero hindi ko masasabing kasing upright ng CBR kasi yung CBR sports touring yun eh, ito super sports. So may slightly lean forward pa rin, pero hindi kasing brutal ng mga ibang super sports, diba? So plus point yun, diba? At least kung magla-long ride kayo, hindi gano'n nakakapagod. Speaking of power, ayan, nakikita nyo yung parang propeller na yan. Yan yung echo indicator. Ibig sabihin, yung motor nyo nagiging tipid mode siya. Ito pa pala, ilang beses ko na binanggit na versatile siya kasi meron siyang integrated riding modes. So nakadepende sa
senaryo nyo kung anong mode yung ilalagay ninyo. Katulad ko ngayon, nasa street tayo, so road mode yung nilagay ko. Meron ding sports, katulad ng nakita nyo sa video earlier. Merong sports, kung magra-race kayo. Kung naulan naman, meron ding dedicated para doon, yung rain mode. Or kung talagang techie kayo, gusto nyo mag-customize ng power or traction control, pwede kayo dun sa rider mode. By the way, fuel consumption ito, pumapalo ako ng 12.9, pero dahil hindi ko pa yan nare-reset. Pero ang naalala ko, fuel tank nito is 15 liters, I think. Then nasa 581 pesos yata. Sa Shell ako nagpagasa. Ang full tank nito magmula dun sa blinking ng kanyang low level sa kanyang fuel tank. Ayun. Para sa price point niya, masasabi ko, grabe, sulit to. Ito na yung pinaka sulit. Ewan ko sa fastest, pero feeling ko sa ngayon, sa panahon ngayon, ito talaga yung pinakasulit na 400cc na mabibili nyo ngayon. So that's about it, I think. Kung meron pa akong kulang, please paki-comment dyan sa baba. Sa exhaust, okay naman, di ba? Stock pa to eh. Hopefully yung next video natin, abangan nyo guys. Para sa New Year yon. Nag-order na ako ng exhaust para dito. So ayun na lang, abangan nyo na lang sa next video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nag-congratulate. Shout out lahat sa inyo, hindi ko na kayo may isa-isa. So ayun, thank you guys for your support and see you on the next content. Bye, have out.